Meron pa akong natirang pita bread, tapos nakabili ako ng giniling, and then meron akong mga gulay-gulay. So ito yung ginawa ko. Pwedeng-pwede ito para pang almusal, tanghalian, hapunan o hindi kaya merienda. O di kaya kung meron kang pinopormahan par, pwedeng-pwede mo siyang gawan nito. O baka sabihin niyo madumi kamay ko naghugas ako kahapon par. O well, para sa ating panggisa. So bali naggisa muna ako ng bawang, sibuyas, tsaka bell pepper. Iniwa ko na nga ng pino yan mga par para hindi ko na malasahan pag kinakain ko na. Nilagay ko na din yung giniling mga par. Tapos sasangkutsain lang natin yan hanggang sa magsilabasan yung kanyang pawis. Para hindi maputla yung giniling mga par, nilagyan ko lang ng onteng tomato paste. Konti lang, huwag mong ibuhos lahat. Magtira ka ng para sa'yo. Charis. Kasi baka hindi mo mamalayan, nauubos ka na pala. Pero sa mga puntong ito mga para luto na yung ating giniling. Isunod naman nating initin yung ating pita bread. Balibalik ta rin lang natin yan mga para hanggang sa matusta yung kabilang side. Medyo nasobrahan pa nga sa pagkatusta itong kabilang side ng ating pita bread mga para. Pero walang kaso yan. Ako lang din naman kakain ito para kaya kahit masunog yan walang problema. Baka nagtataka kayo para kung ano yung white na nilagay ko dyan. Yogurt yan mga para. Sa gulay naman, lettuce lang at saka kamatis. Naglagay lang din pala ako ng onting sibuyas. Hiniwa ko lang sa maninipis. Ang kagandahan lang dito mga par kapag sarili mong gawa, walang pipigil sa'yo kung gusto mong magdagdag pa ng palaman. Kumbaga, one to sawa mga par. Panalo kayo.